Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagpaalala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga motorista sa kung anong mga sasakyan lamang ang pwedeng dumaan sa EDSA busway. Kasunod ito ng pagkakahuli ng daang-daang violators sa nasabing lane mula nang i-implementa ang mas malaking multa noong Lunes at ang ulat na pagdaan umano rito ng grupo ni Senator Bong Revilla na siyang ikinasuspinde ni Task Force Special Operations Unit Head, Colonel Bong Nebriha. Ayon sa MMDA, kabilang sa mga maaaring gumamit ng busway ay ang LTFRB authorized buses, on-duty ambulances, fire trucks at police vehicles. Pwede ring dumaan dito ang service vehicles na gamit sa konstruksyon, security at maintenance ng EDSA busway. Piling opisyal ng gobyerno lang din ang maaaring gumamit ng EDSA busway. Ito ang Presidente, Vice Presidente, Senate President, House Speaker at Chief Justice. Inanunsyo rin ng MMDA na bawal nang dumaan ang clearly marked government vehicles sa eksklusibong lane simula sa Lunes, November 20. Samantala, personal umanong magtutungo sa opisina ng MMDA ngayong araw ang driver na gumamit ng pangalan ni Senator Revilla para makalusot sa busway ayon kay MMDA Chairman Romando Artes. Kusa umanong nakipag-ugnayan sa MMDA ang nasabing driver. Papatawan ito ng 5,000 multa. Mahigit 150,000 minimum wage earners mula sa 3 rehiyon sa bansa ang makatatanggap ng 30 pisong dagdag sahod matapos maaprobahan ang petisyon ng National Wages and Productivity Commission o NWPC. Sa inilabas na pahayag ng NWPC, magkakaroon ng pag-angat na 30 pesos sa sahod ng minimum wage earners sa lahat ng pribadong sektor sa Cordillera Administrative Region o CAR at papatong sa 430 ang itinakdang bagong pasahod. Ipatutupad ang bagong minimum pay rates simula December 5. Itatakda rin sa 405 pesos ang pasahod sa non-agriculture sector at sa retail o service business na may higit 11 empleyado matapos ang 30 peso minimum wage hike batay sa moto proprio noong November 6 ng Eastern Visayas na inaprobahan ng Wage Board. Aakyat naman sa 375 pesos ang daily wage rate ng mga empleyadong nasa agriculture, cottage and handicraft at retail o service business na may 10 empleyado pababa simula November 30. Magpapatupad din ang bagong minimum wage rate sa lahat ng sektor ng manggagawa sa Bicol Region at aangat sa 395 pesos mula sa dating 365 pesos na pasahod bawat araw simula December 1. Samantala, tataas ng 500 pesos ang buwanang sahod ng domestic workers o kasambahay sa Cordillera Region at sa Eastern Visayas habang 1,000 naman sa Bicol Region kasabay sa araw ng pagtakda sa bagong wage order bawat rehiyon. Inaasahan na magbebenepisyo sa bagong taas sahod ang nasa 150,484 private sector workers at 163,000 na mga manggagawa sa iba't ibang sektor mula sa 3 rehiyon. Mahigit 1.1 milyon na benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang natukoy ng Department of Social Welfare and Development o DSWD bilang nasa non-poor category sa reassessment ng ahensya. Base sa resulta ng listahan ng 3 ng Social Welfare and Development Indicators o SWDI tool, nasa kabuang 4,242 ang nasa Level 1 o Survival category, habang 756,898 ang nasa Level 2 o Subsistence, at 339,660 naman dito ay nasa Level 3 o Self-Sufficient. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang mga natukoy na benepisyaryo na nasa levels 1 at 2 ay magpapatuloy pa rin sa programa at makatatanggap ng cash assistance batay sa kondisyon ng ahensya. Giit pa nito na hindi titigil ang kanilang suporta at ng pamahalaan sa mga benepisyaryong natukoy na hindi na mapapabilang sa 4Ps dahil may iba pa namang programang naghihintay para sa kanila tulad ng Sustainable Livelihood Program o SLP at Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano.
kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.